To confirm po yan, yung almost 50 days, ang may isang produkto like kerosene na umabot pa more than 60 days, no. Yan ay safe tayo for the whole month of March probably up to April 15. Department of Energy tiniyak na may sapat na supply ng mga produktong petrolyo hanggang April 15. Pamahalaan, planong bumili ng krudo upang mapunan ang kailangan supply. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mananawagan sa United Nations para sa kapayapaan at respeto sa international law kaugnay ng Middle East conflict. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Tensyon sa Middle East posibleng tumagal pa ng 4 hanggang 8 linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Yes, all 3 of them are now under the AFP control. They have undergone all due processes. They are cooperative. And we now consider this case as closed. 3 hinihinalang kasabwat sa pang-espiya sa pamahalaan na sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pinasusuko na ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi na sangkot sa hazing na ikinamatay na isang estudyante sa Cavite. 17 sa 21 suspect natukoy na ang pagkakakilanlan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So we expect again full cooperation and to the full extent of their organization, tutulungan ng PNP. Huwag nyo nang intayin ng PNP yung makahanap sa inyo. It might get worse. Okay? Parang PJK dito Okay? Pero mas maganda na i-surrender nila kaysa habulin namin ang puso. Hindi katanggap-tanggap para kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang pagkamatay sa hazing ng isang estudyante sa Cavite noong March 1. Kaya naman, tiniyak ng kalihim na walang makalulusot sa mga sangkot sa krimen. Kanina, pinangalanan ni Secretary Rimulya ang 17 sa 21 individual na sinasabing may kinalaman sa hazing. Karamihan sa mga ito, nasa 18 hanggang 19 na taong gulang. They will be charged in court. Their names will be submitted and warrants of arrest will be issued against them. Okay? Ngayon, nakikiusap ako sa sinabi kong mga pangalan. Inatasan din ng kalihim ang fraternity na Tau Gamma Phi na isuko ang kanilang mga miyembro na umano'y sangkot sa pagkamatay ng biktimang si Mark Kenneth Alcedo. Giit ni Secretary Rimulya, mas mainam kung susuko na lamang ang mga ito sa pinakamalapit na police station kaysa maglunsad ng police operation ng PNP. Unahan nyo na mag-surrender kayo kaysa habulin namin kayo. Para rin sa samahan ng Tau Gamma Phi, kung gusto nyo maayos ang pangalan na inyong samahan, na inyong kapatiran, unahin nyo na mag-surrender kayo kaysa habulin pa namin kayo para dito. Panawagan din ng Philippine National Police sa mga ito. Sumuko na sa lalong madaling panahon. As soon as possible, sumurrender na sila together through their, pwede naman sila mismo or through the Tau Gamma. This is important so that once and for all, matuldukan natin to. We find out as Red, merong mga personalities that are involved, 19 of them.
or 21, baka meron pa. Lahat ma-identify natin whether they are victim or suspect. Remember, per hazing law, pag ikaw ay biktima, ikaw ay mapaparusahan din. No? Walang maiiwan dito na hindi mapaparusahan. Kinonde na naman ng Tau Gamma Phi ang ginawa ng kanilang mga kasamahan sa Cavite. Hindi aniya nila kinukonsente ang mga ito. Katunayan, ilan sa mga matataas na opisyal ng kanilang Cavite chapter ang inalis na sa pwesto. We already explicitly told all our councils, all our chapters na we should and we will be abiding by the anti-hazing law. So, yun yung namin yun yung gusto namin na at least matigil yung hazing. And again, to, I guess, in a way, well, not in a way, but ang niyan is to prevent any more further deaths in the future. Dagdag ni Asturias, matagal nang hindi pinatutupad sa kanilang samahan ang marahas na initiation rights. Ngunit, aminado ito na mayroon pa rin silang mga kasamahan na hindi sumusunod sa pulisiya. Well, there are cases where, like, in civilian life, there are people that really don't follow the law. So there are cases where in our structure, there's still some some that will disobey or not follow protocol. So that's why may mga laws din kami for infractions tulad niyan. Pero ito nga yung namatay, it's a different ballgame. Sa ngayon, isang suspect na ang hawak ng mga otoridad habang pinaghahanap ang 20 iba pa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, pinatatawag ng National Bureau of Investigation sa susunod na linggo ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps kasama si Attorney Levi Baligod at dating kongresistang si Mike Defensor. Bunso dito, tinitingnan din ng NBI na isama sa kanilang ipatatawag ang notary public na notaryo ng kanilang sinumpaang salaysay. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yesterday, I signed the subpoena, sinubpoena natin yung 18 Marines and other personalities. So, it's being served. Yesterday, dapat na-served and this morning may mga sinuserve pa na mga subpoena. So, we're expecting them to come here sa Wednesday. Binigyan ng National Bureau of Investigation ng hanggang Miyerkules, March 11, ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines para magpakita. Bahagi ito ng isasagawang investigasyon sa kanilang mga inilahad sa press conference noong February 24. Bukod sa ex-Marines, kasama rin sa padadala ng subpoena ng NBI si Attorney Levi Baligod at dating kongresista na si Mike Defensor. At narinig ko naman sa balita si Attorney Baligod, sinasabi nila na willing nilang harapin kahit anong investigasyon. Kasama rin yata ng dating congressman dating congressman Mike Defensor na kung ano yung magpapatawag, kahit sino magpatawag, handa silang humarap. At kaya nga, dinadala na namin yung mga subpoena para maging opisyal yung investigasyon. Ayon sa NBI, kasama na rin sa kanilang ipinatatawag ang notary public na nagnotaryo ng affidavit ng mga dating sundalo. Kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo And the personality na nagnotaryo, tinitingnan namin yung mga leads, pati social media accounts. So we find it best na ipatawag din siya. Inatasan ng Office of the Ombudsman ng NBI ng mga siwa sa gagawing investigasyon laban sa mga dating sundalo. Muli ring iginiit ng NBI na mananatili silang evidence-based sa kaso. Well, yung investigation, if you're deputized by the Ombudsman, it is as if you're acting as the Ombudsman. So, parang plenary na rin yung power namin dyan. Mag-investigate kami, and we find it, magkaroon kami ng findings. Kung meron kailangan kasuhan, kung saan dadalhin ng ebidensya, doon natin dadalhin yung kaso. Sa mga naunang pahayag, sinabi ng dating kongresista na malaking karangalan para sa kanya ang makabilang sa kaso ng mga dating sundalo na nagsasabi lamang ng katotohanan sa kanilang nasaksihan na umano'y korupsyon. Dagdag pa ni Defensor na nakahanda siyang tumulong sa mga dating Marines upang mailabas ang katotohanan at wag anyang maulit ang nangyari kay Orly Gutesa.
Sinubukan naman ng UNTV News and Rescue na hingi ng panig ni Atty. Levy Baligod, ngunit wala pa itong naging tugon hanggang sa ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Linggo patungong New York City sa Amerika. Dadalawang Pangulo sa United Nations General Assembly kung saan inaasahang bubuksan niya ang posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Kapayapaan sa gitnang silangan at kaligtasan ng mga sibilyan ang dalawang bagay na magiging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa special session ng United Nations General Assembly sa New York, USA sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, tamang pagkakataon ito para sa Pangulo upang ihayag ang posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. Kabilang din sa bibigyan diin ng Pangulo sa pulong ang kahalagahan ng pagsunod sa international law. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres para pag-usapan ang nangyayaring sigalot sa Middle East. Sa kanyang working visit sa New York, magsasalita si PBBM sa 70th session ng Commission on the Status of Women. Dagdag pa nito, magbibigay ng talumpati si Pangulong Marcos sa UN General Assembly kung saan ang Pangulo ay kukuha ng karagdagang suporta para sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028. Ayon sa DFA, mahalagang mapabilang ang Pilipinas sa UN Security Council. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. May impact po ito sa ating sovereignty, maritime security, sa global economy at sa safety ng ating overseas Filipino workers. Ayon sa DFA, walang bilateral meeting na nakaschedule si Pangulong Marcos sa ibang world leaders kabilang na si US President Donald Trump. Magaganap ang working visit ni PBBM sa US mula March 9 hanggang 10. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa nakikita sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang katapusan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya naman nagbabala ang ahensya sa posibleng malaking epektong dulot nito sa Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Posibleng tumagal pa ng 4 hanggang 8 linggo ang lumalalang tensyon sa Middle East. Ito ang kinumpirma ngayong araw ng Department of Foreign Affairs sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon kay Assistant Secretary Herminia Aguilar Usudan, base sa mga natatanggap nilang impormasyon, magpapadala pa ng maraming rocket missiles ang Estados Unidos sa Iran. We receive reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war.
Kaugnay nito, kinumpirma ng DFA na hindi lang ang mga overseas Filipino worker o OFW ang apektado rito, kundi pati na rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang nakikita po nating effect dito ay first yung OFW po kasi we have 2.4 million in the region. Second is the economic effect which will be handled by a separate group other than the Department of Foreign Affairs. And then the third one would be of course not only the oil but the prices of commodities that will increase because of the delivery services and other equipments that are coming from the Gulf. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na mahigpit nilang binabantayan ang mga Pilipino sa apektadong lugar sa Middle East, maging kung ano ang maaaring epekto nito sa presyo ng bilihin sa bansa. Samantala sa usapin ng proseso ng repatriation, nilinaw ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na walang katotohanan na pili o subject for evaluation pa kung sino ang i-repatriate na OFW. Ayon sa kalihim, may criteria lang silang kinukonsidera upang matukoy kung sino ang priority na agad matulungan. We have been carefully monitoring the areas attacked by Iranian drones and missiles in every country. And we are fully aware kung saan po nag-attack, and therefore the surrounding areas where the Filipinos are will be the first to be taken out, to move out. Paliwanag ni Secretary Kakdak, sa ganitong sitwasyon ay tinitimbang nilang mabuti kung sino ang mga mas higit na kailangang mailikas sa lalong madaling panahon. Of course, we will bear in mind yung medical condition din. So, meron na rin pong nagpahiwatig. We will consider, of course, also the physical or medical condition of the OFW. But rest assured, we will be fair in terms of our selection of who will go first, Mr. Chair. Idinagdag ng kalihim na dahil sa pagsasara ng airspace sa mga bansang apektado ng gulo, land crossing ang tanging option na tinitingnan nila ngayon para sa repatriation ng mga Pinoy abroad. Humihingi sila ng pangunawa sa publiko dahil nalilimitahan o bumabagal ang pagpapauwi dahil sa kawalan ng flights at ng dagsa ng dami ng mga humihiling ng repatriation. Sa ngayon, umabot na sa higit 1,000 Filipino sa mga bansa sa Middle East ang nagpahiwatig ng nais umuwi ng bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong Marso. Ngunit para sa supply pagkatapos ng April 15, wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng oil companies sa kanilang mga binibiling langis. Inilahad naman ng ahensya ang iba pang plano para matiyak ang sapat na supply at maibsan ang pagtaas sa presyo ng fuel products. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Well, to confirm po yan yung almost 50 days. May isang produkto like kerosene na umabot pa more than 60 days. No? Yan ay safe tayo for the whole month of March. Probably up to April 15. Malaki ang magiging problema kapag tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Ito ang kinababahala ng Department of Energy sa gitna ng gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nakaaapekto sa produksyon ng langis at distribusyon ng supply nito sa Pilipinas. Paliwanag ni DOE OIMB Industry Management Bureau o OIMB Director Rino Abad, nasa 15 hanggang 16 na milyong bariles ng langis kada araw ang supply mula dito. Hindi naman nakikita ng kawanihan na agad na mapupunuan ng ibang bansa ang naturang supply dahil sa laki nito. Gayunman, ilang hakbang ang tinitingnan ng DOE upang maibsan ang epekto nito. Safe po tayo up to April 15. Kailangan lang ho natin mapursige ng mga oil companies at saka yung government na plano na pati yung Philippine National Oil Company na makakuha at masecure naman ang supply after ng April 15 na supply. Ayon kay Director Abad, nagsimula ng mag-order ng supply ang mga kumpanya ng langis sa bansa para sa April 16 at mga kasunod na araw. Ngunit sa kasalukuyan, batay sa pagpupulong ng DOE sa mga oil company noong Miyerkules ay wala pang kasiguraduhan ito. So,
confirm na rin yan sa mga oil companies na ngayon pa lang nagsisimula na silang offer ng tender, no? O nung request for confirmation ng kanilang mga replenishment, no? Ika nga from April 16 to onwards, no. Unfortunately at this point in time hindi pa nila nakukuha yung mga confirmation na yan. Kaugnay naman ang planong pagbili ng supply sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC, 1 milyong bariles ng diesel ang plano nilang bilhin. Ito na ang ika-4 na hakbang na inihain ng DOE upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Well, may napag-iisipan din ho na this time plano na ho bumili ang government through the Philippine National Oil Company, at kung sakali mang gamitin na ho, maibebenta po ito at cost. So makakatulong din ho yan. But definitely baka hindi ho kaagad ma-implement next week. Sa gitna ng problema sa supply ng langis, hinihikayat ng DOE o IMB ang publiko ng pagtitipid sa pagkonsumo ng mga produktong petrolyo, pangunahin na sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong paraan ng pagbiyahe. Kabilang na dito ang pagko-commute sa pamamagitan ng carpooling o kaya ay pagsakay na lang sa mga pampublikong transportasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaabangan na ang muling pagsabak ni Filipina tennis star at world number 32 Alexandra Ayala sa BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Araw ng Sabado sa Pilipinas, March 7, alas 11 ng umaga, ay haharapin ni Ayala sa singles round of 64 ang world number 52 na si Diana Yastremska ng Ukraine. Nagkaharap na ang dalawa noong nakaraang taon sa Eastbourne quarterfinals. Maglalaro rin si Ayala sa women's doubles round of 32 kasama ang world number 18 American player na si Iva Jovic. Makakalaban nila ang duo ni Jelena Ostapenko ng Latvia at Hailey Baptiste ng US. Samantala sa pagbisita ng kanyang eskwelahan sa Rafael Nadal Academy bago ang kanyang laban, nagbigay naman ng inspirasyon si Ayala patungkol sa kanyang naging pananaw, kaya niya naabot ang kanyang estado ngayon sa larangan ng tennis. Ever since I was young, I was like, my idea of when I was gonna grow old is that, or be older, is that I was gonna be a professional tennis player. And growing up, like, that was my only vision in life. And you know, over the years, my passion for that only grew, and it was backed up, luckily, by my results. Dapat na bantayang mabuti ng mga impeachment complainant si Ramil Madriaga upang maiiwas sa anumang banta o impluwensya ayon sa ilang kongresista. Si Madriaga ay tinuturing ng ilang mambabatas bilang matibay na ebidensya sa umunoy impeachable offenses ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. I wish to remind the complainant to be very, very vigilant with their witness, no? Kasi baka mamaya niyan, mamanipulate, hindi natin masabi. Pinaalalahanan ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang complainant sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan ito sa pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga na si Raymond Palad na may nagtangka umanong suhulan ng kanyang kliyente ng kalahati hanggang 1 bilyong piso para wag nang tumestigo. Bukod pa ito sa umunoy banta seguridad ni Madriaga. Detainee ng Bureau of Jail Management and Penology si Madriaga sa kaso ng kidnapping. Naniniwala ang ilang kongresista na smoking gun o matibay na ebidensya si Madriaga sa aligasyong maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds nito. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga. Kaya ayon kay House Justice Chairperson Luistro, dapat maging maingat at mapagbantay ang complainants kay Madriaga at makipag-ugnayan na sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan nito. Because I think that Ramil Madriaga is one of the most important witnesses
of the complainant, and that is why the complainant needs to be very vigilant. Kung meron ng mga report na ino-offeran si Madriaga 500 million to 1 billion in exchange of his commitment not to testify, no? Ano pa, may mga reports of threat din. I think the complainant should resort to the government agencies, the concerned government agencies, to make sure that Madriaga is protected not only against threat, but all possible influence to change his testimony. Ganito rin ang apela ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjo. It is incumbent upon our security agencies to make sure that Madriaga will not be will be safe, no, at mapakinggan yung kanya in the plenary, in the committee, yung kanyang testimonya. Kalakip sa ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment ang affidavit ni Madriaga at kamakailan sinampahan siya ng perjury complaint ni VP Duterte. Naniniwala naman si Representative Luistro na hindi mapipigilan ang sinuman na maghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment proceedings. Pero naninindigan itong sinunod nila ang proseso sang-ayon sa konstitusyon, panuntunan ng Kamara at mga desisyon ng Supreme Court. We cannot stop anyone from going to the Supreme Court at any stage of the impeachment proceeding, but I think everybody will agree to my statement that the Justice Committee has been very, very cautious in complying with the rules of impeachment of the House, the decisions of the Supreme Court, and even our Constitution. Git pa dito, hindi mahadlangan ng proseso hanggat walang temporary restraining order na inilalabas ang korte. Kung si Congressman Adjong naman ang tatanungin, naniniwala itong may sapat na bilang sa Kamara para suportahan ang impeachment ni VP Duterte at maiakyat ang reklamo sa Senado. Lalo na't kamakailan, 54 na House Justice Panel members ang bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint. Kasi 54 yung boto, no? I was really surprised. So let's see. Pero it's a good indication. It's a good and it's a positive indication that the required number might possibly within the reach. Inaasahan naman ng kongresista ang pagtindi ng disinformation at misinformation oras na magsimula ang hearing proper sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, posible namang mapabilis ang proseso ng pagtukoy sa sufficiency in grounds ng reklamong impeachment kay VP Duterte kung hindi ito tutugon sa notice to respondent sa loob ng 10 calendar days. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa death threats na natatanggap ni Ramil Madriaga ayon sa abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo. Sa inilabas itong pahayag, sinabi ni Attorney Panelo na kaisa sila sa panawagan na protektahan si Madriaga. Nais-anya ng kanilang kampo na buhay si Madriaga para aminin nito sa pagdinig na pawang mga kasinungalingan lamang ang mga pahayag nito laban sa Vice Presidente. Hindi madaling ilipat ang kustodiya kay Ramil Madriaga ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod ito ng hiling ng mga kaanak ni Madriaga dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Ayon sa NBI, kinakailangan pa ng desisyon ng korte bago ilipat ang kustodiya ng isang person deprived of liberty o PDL. Sa pakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Jail Management and Penology, natiyak nitong nailipat na ng selda si Madriaga. Hiniwalay na yung si Madriaga at tinanong namin kung sino yung komportable sa nakasama. Yun lang yung isasama ron. So we're constantly coordinating with PJNP. Samantala, iimbestigahan naman ng NBI ang pagkakakilanlan ng PDL na umano'y nagdulot ng physical harassment kay Madriaga. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na bagong Diwata kung saan nakadetain si Madriaga. Muling humarap sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 niyang kapwa-akusado para sa paghahanda sa gagawing paglilitis sa kanila. Pero bago ang paglilitis, didigin muna ng korte ang hiling nilang makapagpiyansa sa kasong malversation.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kahit magpresenta ka ng 100 o 500 o 1,000 testigo, kung lahat naman ng testigo na yan walang personal na knowledge o walang alam o kumbaga ang tinatawag natin sa rules of evidence, walang credibility or probative value. Anong sabihin nun? Hindi ka panipaniwala ang sinasabi nila. Hindi naman pa rin yun, wala pa rin magiging masamang epekto yun. Hindi nangangamba ang mga abogado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa dadalahing mga testigo ng prosekusyon laban sa kanilang kliyente. Itinakda na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig para sa bail petition o hiling na makapagpiyansa ng dating mambabatas at mga kapwa-akusado maliban kay JP Mendoza. Ito ay matapos silang sampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong malversation. Dahil nasa prosekusyon ang burden of proof o sila ang dapat magpatunay sa mga aligasyon laban sa mga akusado, 20 testigo ang kanilang inihanda sa gaganaping bail hearings. Hindi dinetalye kung sino-sino ang mga ito, ngunit posibleng kasama rito ang mga kinatawan sa National Bureau of Investigation o NBI, bank officers at maging local government unit officials sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Attorney Francesca Senga, tagapagsalita para sa kampo ni Revilla, handa silang mag-cross-examine at walang issue kahit gaano pa karami ang mga sumalang na testigo. Karapatan po yun na i-confront o harapin yung mga witnesses. So, kaya po nakita nyo kanina na importante talaga na malaman sino ba tong mga witnesses na ito, ano yung order ng presentation nila upang mabigyan ng sapat na panahon makapaghanda ang defense. Samantala, plano namang resolbahin ng Anti-Graft Court ang petition for bail sa loob ng 30 araw kung saan 10 days ang itinakda para sa mga pagdinig na uumpisahan sa April 6, 2026. Target naman ng korteng makapaglabas ng resolusyon sa pagitan ng April 26 at May 5. The court should resolve within a period ng 30 days. So, alam natin na itong charge na to is non-bailable, no? Pero sa ating rules kasi, sinasabi na bagaban na non-bailable, kung maipapakita mo na yung evidence of guilt is not strong, bail becomes a matter of right. Paalala ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda, hindi nila papayagan ang anumang klase ng delaying tactics sa mga isasagawang pagdinig. Anya, magfo-focus lamang ang korte sa lakas ng mga ebidensyang ihaharap sa hukuman. Nilinaw din niya na ang bail hearing ay hindi batayan kung guilty o hindi ang mga akusado dahil nananatili pa rin silang inosente sa ilalim ng batas hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Samantala, dahil malversation ang kinakaharap na kaso ng mga ito, posibleng reklusyon perpetua ang kanilang maging parusa. Isinasangkot si Revilla at 6 na kapwa-akusado sa umano'y Ghost of Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na may pondong 92.8 million pesos matapos umanong magsabwatan na i-report na completed ang proyekto kahit wala namang nangyaring konstruksyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. 200 Russian servicemen ang ligtas na nakauwi nitong Huwebes oras sa Russia sa kanilang bansa alinsunod sa kasunduan nito sa Ukraine. Ang kasunduan na tinawag na 300 for 300 ay palitan ng magkabilang panig ng mga sundalo at mamamayang bihag sa kani-kanilang teritoryo. Ang nasabing hakbang ay sa pakikipag-ugnayan ng mga pamahalaan ng Estados Unidos at United Arab Emirates. Ang susunod na palitan ng prisoners of war ay mangyayari ngayong araw. Sa kabila ng pagtiyak ni US President Donald Trump na may nakahandang hakbang ang Amerika kaugnay ng epekto sa presyo ng langis ng gyera nito sa Iran, nananatiling mataas at lalo pang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo sa global market. Naharap naman sa iba't ibang hamon ang malalaking oil exporting countries dahil sa gulo. Ito ang balita ni Jovic Bermas. My administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers
transiting into the Gulf. Humigit pa sa $80 per barrel ang presyo ng Brent crude base sa real-time trading sa world market. Kahit pa nangako si US President Donald Trump na haharapin ang epektong ito ng giyera sa Iran. Batay sa pinakahuling presyo ng Brent crude nitong Biyernes, March 6, naglalaro sa $83 to $87 per barrel ang presyo nito, habang ang US West Texas Intermediate crude naman ay naglalaro sa $75 to $80 per barrel at inaasahang tataas pa. Ang Brent crude at ang US West Texas Intermediate crude ang nagsisilbing benchmark ng presyo ng langis sa mundo. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy pa ang giyera sa Middle East ay magsusunod-sunod ang problema dahil halos lahat ng bansa sa mundo ay gumagamit ng enerhiya. Kung walang nakahandang alternatibo sa langis, tiyak na magiging malaki ang impact nito sa global economy. Ang Iraq na second largest crude producer sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC nagbawas ng halos 1.5 million barrels per day na produksyon sa kakulangan ng storage at export route dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang Qatar na siyang biggest producer ng liquefied natural gas sa Gulf region nagdeklara na ng force majeure sa gas exports at nag-shutdown ng produksyon na hindi tiyak kung kailan muling magbubukas. Sa Europa, malaking hamon ang pagtitipid sa liquefied natural gas dahil sa susunod na taglamig. Bumaba ang supply ng Russia dahil sa sanksyon ng US. Naglagay ng barikada ang Ukraine sa Druzhba pipeline, ang pinakamalaking transport artery ng Russian oil papasok sa Europa. Dahil dito, nagbanta na rin ang bansang Hungary na gagamit na ng puwersa laban sa Ukraine para makapasok ang supply ng Russian oil sa kanilang bansa. Szeretném világossá tenni, hogy itt győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Tehát semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni. Az olajblokádot le fogjuk törni. Rá fogjuk kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Ang India na umaasa rin sa Russian oil, kinukulang na rin. Ngunit ayon sa US, bibigyan nila ito ng 30-day waiver upang makabili ng langis pero iyon lamang stranded sa karagatan. Sa ngayon, kanya-kanyang hakbang ang mga bansa upang makatipid sa enerhiya habang wala pa ring nakikitang katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot sa gitnang silangan. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ng Federal Bureau of Investigation Cyber Division ang matagumpay na pagsugpo sa isa sa largest cybercriminal platform sa cyberspace, ang Leakbase. Ayon sa FBI, ang naturang account ay bihasa sa pagkuha, pagbura at pag-hack maging ng private messages at IP logs para gamitin sa scam. Ang operasyon ay sa pakikipagtulungan ng FBI sa European Police at iba't ibang law enforcement agencies sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa FBI, nito lamang December 2025, umabot sa mahigit 200,000 private messages at 142,000 user accounts ang nakompromiso ng Leakbase. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Target ng ahensya na ito ay matapos sa taong 2027. Subalit ang problema ng DPWH ay ang pagkukunan ng pondo na aabot sa 1.2 billion pesos. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi na pwedeng tingi-tingin. Kailangan tapusin na ito ng within the next 2 years. Matapos na. Problema sa motorista at sa pedestrian ang idinulot ng mga pagbaha sa Maynila noong Hulyo ng nagdaang taon. Isa sa labis na perwisyo ang Taft Avenue na nagdulot ng matinding trapiko. Kanina, personal na pinuntahan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang drainage rehabilitation project sa lugar. Layo nitong tugunan ang matagal ng problema sa pagbaha na nagpapahirap sa mga residente, commuter at mga estudyante tulad sa Santa Isabel College, Adamson University at Manila Science High School. Kahit po kasi sa school namin, pinapasok po ng baha. And totoo po yun yung mga nasa balita na halos parang gandito na sa shoulder ko, yung baha po sa TUP. Pag tumaas sa po yung tubig sa May Kalaw Street, papunta na po sa amin yan. Hanggang saan po yun?
ay umabot po hanggang dito. Hanggang tuhod. May kalumaan na ang mga kasalukuyang drainage pipes. Bukod sa mahigit 2 dekada na ito, maliliit rin ang mga ginamit na tubo para daluyan ng tubig. Kaya bahagi ng proyekto ang paglalagay ng mga moderno at malalaking HDPE pipes. Depende kasi sa kalye. No, depende sa design. Tsaka depende din sa babagsakan na ilog o estero. No? So, nakita nyo naman doon kasi medyo maliit yung estero di Balete. So, ang design nila talagang dito na sa 1.5. Pero, mahigit doble pa rin yun kasi 0.6 lang yung dati. So, ito 1.5. So, mahigit doble na to. And gagawin din natin both sides. Aabot sa 1.2 billion pesos ang halaga ng proyektong ito. Sabi pa ni Secretary Dizon, target nilang matapos ang proyektong ito sa loob ng 2 taon. Pero ang problema sa ngayon, kung saan nila kukunin yung pondo sapagkat ang naibigay lang sa kanila ay 50 million pesos at ang kabuuang proyekto daw ng drainage system along dito sa Taft Avenue ay aabot sa 1.2 billion pesos. So maghahanap muna tayo ng dagdag na pondo from savings this year and yung balanse na kailangan matapos ng 2027, popondohan natin sa 2027 budget. Halos 8 kilometro ang haba ng drainage system na kailangang ayusin. Sa ngayon may inisyal ng 246 meters na napasimulan sa proyekto. So ang ginagawa natin ngayon, nagsimula tayo dun sa Estero de Balete, paakyat, papuntang dito sa Taft Avenue, no, papuntang Lasal sa Pio Campo. Ang malaking problema natin dito, nung nakaraang mga taon, tingi-tingi na naman yung pondong ginalagay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation o DOTR ang maintenance provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation. Kaugnay ito ng report na mayroong nakitang mga surot sa loob ng tren ng MRT3. Ayon sa MRT3 management, sinasailalim sa inspeksyon ang inireklamong tren at agad nakapagsagawa ng disinfection. Isang paaralan sa bayan ng Pandi sa lalawigan ng Bulacan ang nanakawan. Natangay ng mga magnanakaw ang mga donasyong bigas at ilang gamit ng paaralan. Ang isa sa mga sospek na huli na ng pulisya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sana po, papatawad nyo ko. Umihingi po ako ng pasensya po sa inyo lahat. Nadamay lang po talaga ako dito sa ganito. Nandala lang ako ng takot. Opo. Hindi naman ako na sobra. Sa kulungan ang bagsak ng 30 anyos na construction worker nito na isa sa 3 suspect sa pagnanakaw sa isang paaralan sa Pandi, Bulacan. Batay sa investigasyon ng pulisya, madaling araw nitong Miyerkules nang pinasok ng mga suspect ang Matias B. Salvador Memorial Elementary School sa Barangay Siling, Bata. Kita sa CCTV footage na kinukuha at nilalabas ng mga kawatan ang 3 kabang bigas mula sa isa sa mga kwarto ng administration building. Tinangay din pati ang iba pang mahalagang gamit sa eskwelahan gaya ng laptop at 42 inches na TV. Pagkatapos silang makuha yung mga gamit, meron na silang isang tricycle na nakaabang. Yun yung sumundo. And then lumabas dun sa Provincial Road. Sa follow-up operation, natunton ng PNP sa Giginto ang isa sa mga suspect habang pinaghanap pa ang 2 kasama nito kabilang na ang tinuturong mastermind. May himutok naman ang nahuling suspect sa kanyang mga kasamahan. Hindi ko po sa kanila alam kung paano nila pinagplanuhan yun. Basta inaya na lang ako. Sabi sa akin, sumama ka. Pagka hindi ka sumama, may mangyayari sa'yo dyan. Sa akin po, nakuha ko lang, sir, bigas lang. Yun lang po yung party ko. Yun lang po ibinigay sa akin ng 2 kasama ko. Sumama loob ko sa kanila. Sabi ko, bakit ganito? Bigas lang ang party ko, tapos konti pa. 15 kilo siguro, sir. Ayon sa pulisya, may naka-duty naman sanang bantay ng oras na mangyari ang nakawan pero nagkataong umalis ito dahil masama ang pakiramdam. Siguro po, isa sa may papayo natin is paalalahanan uli yung kanilang mga na-hire na security guards na maging mapagmatyag lalo na kung sa gabi. At pangalawa, yung mga CCTV nga, magkaroon sila ng daily monitoring or every hour monitoring. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, balik operasyon na ang Lawag International Airport kaya balik na rin sa normal ang lahat ng flight sa paliparan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, binabawi na nito ang suspension sa operasyon ng paliparan matapos ang isinagawang runway maintenance. Isang open circuit ang nadetect sa runway edge lights ng paliparan na maaaring dulot ng ginawang excavation sa paglalagay ng bagong runway lighting system. Kinumpirma rin ng CAAP na tuloy ang mga flights sa nakatakda nitong mga schedule. Nagsagawa ng voter education ang Commission on Elections sa Barangay Dibut, San Luis sa Aurora Province ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ang hensya ng impormasyon kaugnay ng tamang pagboto sa mga kababayan nating dumagat sa lugar. Anya, ito ay isang hakbang upang maipakita sa kanila ang kahalagahan ng katulad nilang indigenous people sa halalan sa bansa. Aprobado na ng Department of Health ang pagdadagdag ng bed capacity sa Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa di umano'y nangyayaring dynamite fishing sa Lapu-Lapu City at sa Davao City. Pinalakas ng Davao City Police Office ang CCTV surveillance bilang pamigil sa kriminalidad. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, inaprubahan ng Department of Health ang pagtaas ng bed capacity ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Mula sa 84 na kama, pinayagan na itong madagdagan at umabot sa 103 beds matapos makapasa ang ospital sa licensing inspection ng DOH. Ayon sa pamunuan ng EBMC, makatutulong ang pagdagdag ng kama upang mas maraming pasyente ang matanggap at mas mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Sa Visayas, iniimbestigahan ng mga otoridad ang umano'y dynamite fishing sa karagatan ng barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng posibleng iligal na aktibidad. Ayon sa pamahalaang lungsod, mahalagang maprotektahan ang naturang lugar dahil isa itong kilalang tourism area na may mga hotel at resort. Tinutukoy ng mga investigador ang mga posibleng sangkot na mangingisda at isang sasakyang pangdagat na nakita sa mga larawan. Patuloy ang investigasyon ng Senro at Maritime Police habang hinihikayat ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga kaparehong iligal na aktibidad sa dagat. At sa Mindanao, pinaiigting ng Davao City Police Office o DCPO ang seguridad sa mga komunidad sa pamamagitan ng mas pinalakas na CCTV surveillance initiative sa Deka Indangan at mga karatig na lugar. Pinangungunahan ito ni Acting City Director Police Colonel Manan Muarip kasama ang mga opisyal ng Homeowners Association upang mas mapabilis ang pagmomonitor at pagresponde sa mga posibleng krimen. Ayon sa DCPO, layunin ng proyekto na mapalakas ang koordinasyon ng pulisya at komunidad para mas epektibong mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kabataang Pinoy na nagtatrabaho sa Philippine Navy at isang malapit sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Sila ang sinasabing nagbigay ng impormasyon at naging kasabwat ng China sa pag-iespiya sa bansa. Isa sa mga ito ang nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang ginawa matapos makitang nasira ang isang barko ng Pilipinas habang nasa RORE mission sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yes, all three of them are now under the AFP control. They have undergone all due processes. They are cooperative.
and we now consider this case as closed. Nasa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ang 3 Pilipino na nagtatrabaho at may kaugnayan sa pamahalaan na sinasabing nagbibigay ng impormasyon sa China. Sabi ng Philippine Navy, isa sa kanila ay babae, 2 ay lalaki na nasa early to late 20s ang edad o mga Gen Z. 2 sa kanila ay non-uniform personnel mula sa Philippine Navy, Department of National Defense at ang isa ay malapit sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nagsimula ito nang mag-apply sila ng trabaho online at ipinost ang kanilang credentials sa mga social media apps. Somebody contacted them asking if they would like to work for a foreign entity as a researcher or as a columnist or an analyst. Isang foreign national na nagsasalita ng wikang Ingles na nakabase sa ibang bansa ang kumontak sa kanila at inalok ng trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng article tungkol sa mga AFP modernization, Navy plans, defense diplomacy at iba pa. They were asked to write articles. They were asked to photograph any document lying around. They were asked to forward emails if they had access to emails. They were asked information that would compromise ongoing operation of the AFP and the Philippine Coast Guard. Umaabot umano ng 4 hanggang 6 na digit ang bayad sa kanila. Isa sa 3 nang makitang nasira ang barko ng Philippine Coast Guard sa isang supply mission ay nagsisi sa ginawa. Yes, the result of this is this could potentially put the lives of our men and women, especially those in the West Philippine Sea, conducting DIRORE, put their lives in unnecessary risk. Nung naintindihan naman ito ng isa sa 3, who had links with the Coast Guard, he was remorseful nung nakita niya na posible pala na may masaktan na Pilipino sa ginagawa niya. Sabi ng Philippine Coast Guard, nakakabahala ito dahil nakokompromiso dito ay ang seguridad ng mga RORE mission. It is alarming dahil basically ang nailabas ng mga information na to, as what discussed by the NSC, is related with our operations in the West Philippine Sea. Patunay niya ito na ginagawa ng China ang lahat ng paraan para makompromiso ang claim ng bansa sa West Philippine Sea. And I think this incident basically proved that the Chinese government is really doing all possible actions para ma-undermine ang ating national security and also to weaken our position lalo na pagdating sa operation natin sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, bagamat may mga nakuhang sensitibong impormasyon pero walang nakompromisong top secret information. Gayunman, panawagan ito sa ating mga kababayan lalo na sa mga kawani ng pamahalaan na maging maingat sa mga inaalok na trabaho. Baka magulat na lang at sila ay nagagamit na sa pang-espiya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad ng Energy Regulatory Commission o ERC ang secondary price cap kapag labis na ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Ito ang inihayag ng ERC sa gitna ng ginagawa nitong pagtataya ng posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa power rates ng Pilipinas. Sa pakikipagpulong ng ahensya sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, posibleng tumaas ang presyo ng kuryente bunsod ng oil price hike. Gayunman, binigyan diin ng komisyon na nananatiling epektibo ang mga naitaguyod na regulatory safeguards at ang mga kaukulang mekanismo para proteksyonan ang merkado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1 na prioridad nila na protektahan ang consumers, lalo na laban sa mga pagbabago sa presyo ng kuryente habang pinapanatiling matatag at maaasahan ng supply ng kuryente. Inabisuhan ng Department of Energy ang mga ahensya ng gobyerno na mahigpit na ipatupad ang Government Energy Management Program. Layo nito na mabawasan ang konsumo sa enerhiya ng mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng petrolyo at kuryente. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa reporting po, nasa halos 60% pa lang po tayo or 60% level pa lang tayo ng ating mga government na nagre-report.
Hindi pa lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagre-report ng kanilang konsumo sa kuryente at paggamit ng petrolyo ayon sa Department of Energy. Kaya nagpaalala ang ahensya sa mga opisina ng gobyerno na mahigpit na ipatupad ang Government Energy Management Program o GEMP. Sa ilalim ng programa, dapat mabawasan ng nasa 10% ang konsumo ng enerhiya ng mga ahensya ng gobyerno. Isinusulong ito dahil na rin sa inaasahang pagtaas ng presyo ng petrolyo at kuryente dahil sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay na rin ang panahon ng tag-init kung kailan inaasahan ang mas mataas na gasto sa kuryente at krudo dahil sa paggamit ng aircon sa mga opisina at mga sasakyan. Ayon kay Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, mayroong mga hakbang ang Energy Department na ipinagagawa sa mga ahensya ng gobyerno para sa energy conservation efforts. Bahagi naman ito yung pagsiset ng ating thermostat sa mga opisina natin sa hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Yung pag tayo ay merong elevator, kung isang floor pataas, isang floor pababa lang naman, wag na tayo mag-elevator, gumamit na tayo ng hagdanan. At yung pag-convert natin ng mga ating air conditioners sa inverter type at yung LED pagdating sa ilaw. Ilan pa sa mga paalala ng DOE para makatipid sa krudo ang tamang tire pressure sa mga sasakyan dahil kapag flat ang gulong ay mas tumataas ang konsumo sa krudo. Gayun din na iwasan ang idling o nakabukas na makina kapag nakapark. Dapat ding iwasan ang agresibong pagmamaneho dahil nakakataas din ito ng konsumo sa krudo at dapat namang gawin ang speed management o cruise control. Gawin rin ang regular na maintenance ng mga sasakyan at ang pagpaplano sa rutang dadaanan. Ayon kay Director Aquino, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, malaki na rin ang natipid ng pamahalaan. Nakatipid na po ang ating pamahalaan ng aabot sa ₱250 milyong pagdating sa kuryente at pagdating naman po sa fuel savings, gasolina, diesel combined, halos 1 milyong litro na po ang nasave natin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng gulo sa Middle East ayon sa power utility distributor ng Manila Electric Company o Meralco. Bukod dito, pagtungtong ng huling linggo ng Marso, posibleng formal nang pumasok ang tag-init na dahilan din ng pagtaas sa konsumo ng kuryente. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Medyo mahina po kami ngayon kasi sobrang init ng panahon tsaka dami ng kalaban dyan sa paligid. Pag walang customer, patay lahat para makatipid. Ganun po. Ano lang po, nasa diskarte lang din ng bantay. 8 taon nang tumatakbo ang laundry shop sa Makati ng amo ni Aling Sally Garzo. Subalit ngayong may banta ng global energy crisis, pinili na rin nilang magbawas ng konsumo ng kuryente. Bahagi ng kanilang diskarte ang pagtaas ng paggamit ng gas dryer upang mapanatili ang operasyon at mabawasan ang buwan ng singil sa kuryente. Lalo pa at hindi rin naman aniya ganun kalakas ang customer, lalo na at maraming kakompetensya. Idagdag pa rito ang posibleng dagdag presyo ng petrolyo at dagdag singil sa kuryente na tila wala ng ibang pagpipilian kundi magpatay ng ilaw at electric fan kapag walang customer na dumarating. Almost 7K ang kada buwan. Tapos yung gas naman namin is 3.8, no? 3.8 ang gas ngayon. Tapos kung sakaling tataas, hindi po namin sure kung gaano kalaki ang tataas. Si Mang Danilo Lagaw naman, hindi business owner pero pumapalo ng hanggang 7,000 pesos ang konsumo sa kuryente sa isang buwan. Lahat ng pagtitipid ay ginagawa na rin nila hanggat maaari upang makabawas sa konsumo. Subalit hindi rin naman maisasaalang-alang ang kalusugan dahil sa umiinit na panahon ngayong Marso, lalo na at may mga edad na rin ang mga kasama sa bahay. Ang ventilador, 24 oras. Walang patay, ilan ang ventilador dyan? 6. Tapos aircon, magdamag. Lalo kung mainit na, yung ngayon na, tag-init na, mataas na yung kuryente niyan. Bukod sa inaasahang tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa inflationary pressure sa sektor ng enerhiya, bunsod ng gulo sa Middle East, tumataas rin ang konsumo ng mga consumer kapag pumapasok na ang panahon ng tag-init.
Based po sa sa database ng Meralco, tumataas talaga ng 20 to 34% yung bill ng mga customers natin pagdating po ng summer season. So po yan, sabay na kasi po yan ng pagtaas ng konsumo ng mga appliances natin kapag po mainit yung panahon. Ayon sa Pag-asa, bagamat hindi pa formal na natatapos ang panahon ng amihan, posible naman na pagtungtong ng katapusan ng Marso, magpapasimula ng maramdaman ang panahon ng tag-init. Bagamat posibleng makaranas ng hanggang 40 degrees Celsius na heat index sa ilang panig ng lugar, sa forecast ng Pag-asa hindi naman naabot sa record-breaking na heat index na naranasan noong 2024. Yung highest heat index natin last year is 52 degrees sa bandang Dagupan Station po. And then yung 2024 naman, nasa bandang Giwan, which is 55. Actually kasi ito ma'am, nasa mga lugar ng malapit sa dagat. So mas mataas yung temperature, at the same time mataas yung relative humidity niya, kaya ganun siguro pumalo. Nagbigay naman ng ilang practical energy saving tips ang Meralco upang makabawas sa konsumo ng kuryente sa mga bahay maging sa opisina. For air conditioning units, una po dyan tama yung proper aircon setting sa thermostat niya. So ang ideal po is 25 degrees Celsius natin siya isa-set. Kasi po kumpara po doon sa mga naka 18 degrees or yung max setting ng ating mga aircon, pwede ka po makatipid ng up to 60% po sa konsumo. So that's equivalent po to 1,600 pesos sa isang 1 HP na aircon kapag ginamit po natin ito ng 8 hours kada araw sa loob ng isang buwan. Bukod dito, mahalaga rin ang regular na paglilinis ng aircon filters. Ayon kay Engineer Cholo Pabilona, kapag madumi ang filters, bumababa ang airflow sa aircon units na nagpapahirap sa pagtuloy ng operasyon ng compressor. Resulta nito, mas matagal ang pagpapalamig ng mga kwarto at tumataas ang bill sa kuryente. Maaaring makatipid ng halos 90 pesos kada buwan kung napanatiling malinis ang mga aircon filters. Pagdating naman po sa electric fan, meron na rin po tayong available na mga DC inverter fans kung saan po mas less than po ng 50 to 60% yung konsumo niya kumpara sa conventional natin na AC fan na gumagamit ng AC motors. So sa DC fan po kasi, yung DC inverter fan, gumagamit tayo ng DC motor na mas efficient po. Katumbas po ng pwede nating ma-save doon kada sa loob ng isang buwan is umaabot ng 190 pesos sa isang unit po ng electric fan. Sa mga refrigerator, pinapayuhan din na iwasan ang madalas na pagbukas at pagsasara ng pinto. Dahil anila, maaaring tumaas ng humigit kumulang 5% ang monthly electricity consumption, lalo na sa panahon ng tag-init kung saan mas mainit ang ambient temperature. Paalala din ng Meralco Power Lab, para maiwasan ang electrical hazard at overloading, mahalaga na ma-inspeksyon ng mga kinakabit na extension cord at power strip. Siguraduhin na hindi lalampas sa maximum load ang mga appliances na nakasaksak at ihiwalay ang mga matataas na wattage na pwedeng magdulot ng overload. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundena ng gobyerno ng Azerbaijan ang anilay heinous terrorist attack ng 2 Iranian drone na bumagsak sa magkahiwalay na lugar nitong Huwebes oras sa Azerbaijan. Ang isang drone ay tumama sa Nakhchivan Airport habang ang isa naman ay bumagsak malapit sa isang eskwelahan. 2 ang sugatan sa insidente. Nangihingi ng apology at paliwanag mula sa Iran si Azerbaijan President Ilham Aliyev. Nais din itong papanagutin ng Iran ang sinumang responsable sa nangyaring pagbagsak ng drone sa kanilang teritoryo. Kung hindi tutugon ang Iran, nagbanta ang Pangulo ng Azerbaijan na gaganti laban sa Iran. Əsassız terror aktı ilə Azərbaycana qarşı törədilmiş təcavüzlə barışmayacağıq. Silahlı qüvvələrimizə təlimat verildi ki, cavab tədbirləri hazırlansın və həyata keçirilsin. Nag-alok ng tulong ang Oman upang mailikas ang mga mamamayan ng iba't ibang bansa na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi, nakikipag-ugnayan na sila sa mga government leaders at international airlines upang makapagbukas ng flights para sa repatriation.
Aniya, tutulungan nila ang lahat ng nais na makauwi sa kanilang bansa, anumang uri ng passport ang kanilang hawak, bilang pagpapahalaga sa kanilang kaligtasan. Nakagawian na ng mga mamamayan ng US ang madalas na pagkain sa fast food chain, kung kaya isang inisyatibo ang nakatakdang ipatupad ng US Department of Health. Layon nito na maiiwas ang mga US citizens sa pagkakasakit bunsod ng poor nutrition at maling pagpili ng pagkain. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Some Americans have forgotten how to cook. Well, the convenience of fast food is one of the things that attracts them. Inianunsyo ni US Health Secretary Robert Kennedy Jr. ang ilang programa na muling hihikayat sa mga US citizen na bumalik sa pagkain ng healthy foods kasunod ng lubhang pagtaas ng antas ng chronic diseases sa bansa. Ayon kay Kennedy, una sa mga ito ay mag-iikot ang kanilang ahensya sa mga bahay-bahay upang aktwal na turuan ang mga pamilya na magluto ng sariling pagkain sa halip na umasa sa fast food chain. One of the things that we're talking about now to HHS is to use the Commission Corps or other groups within our agency to go out and actually teach people to cook. Bukod dito, sinabi rin ni Kennedy na maglalagay na sila ng impormasyon tungkol sa ultra-processed food sa mga grocery food items. Sa nasabing hakbang, makikita ang definition ng ultra-processed food, ang ingredients at level ng nutrisyon na makukuha ng consumer sa bawat bibilhing pagkain sa grocery. Kasabay nito, uobligahin na ang mga medical students sa US na kumuha ng 40 hours comprehensive nutrition education para makagraduate. Ito ay epektibong ipatutupad sa huling quarter ng taon. Kabuuang 53 medical schools sa 31 states ang nagpahayag na ng kumpirmasyon na makikiisa sa naturang hakbang ayon sa opisyal. Beginning this fall, these schools will require every medical student to complete 40 hours of comprehensive nutrition education or competency equivalent before graduating. More than 30,000 physicians each year will now graduate equipped with nutrition education to help prevent, treat, and reverse chronic disease. Paliwanag ni Kennedy, nakatuon na lamang sa ngayon ang mga doktor sa paggamot sa mga chronic diseases, ngunit nakalimutan na ng mga ito ang prevention o pagtuturo kung paano makakaiwas sa sakit. Ayon sa pag-aaral, ang chronic diseases ang pangunahing dahilan ng disability at death sa Amerika. Karaniwan sa mga ito ay dahil sa kakulangan ng physical activity, abuse of alcohol at dahil nga sa poor nutrition. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Sa kapapasok na balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang ipatutupad ng pamahalaan ang 4-day work week sa mga empleyado ng gobyerno. Nagbabala rin ang Pangulo sa mga magsasamantalang negosyante sa gitna ng nagbabantang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ipinagbabawal rin ng Pangulo ang pagbiyahe at aktibidad na hindi naman kailangan gaya ng study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Muling inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya na magtipid sa konsumo sa kuryente. Dagdag kaalaman po, napaka-obvious ng sagot. Bakit bilog ang gulong? Siyempre para mas mabilis gumulong. Pero siguro, pinakamagandang tanong, bakit kaya bilog ang pinakamagandang hugis para sa paggalaw? Alam nyo, hindi lang basta geometry yan, may reason ng physics tungkol dyan. Kapag may bagay na gumagalaw sa lupa, dalawang bagay ang kalaban mo.
friction at energy loss. Kung hindi pantay ang hugis ng gulong, kailangan mong paulit-ulit iangat ang sasakyan habang gumagalaw. At bawat pag-angat, energy ang nawawala. Ang bilog ay may isang mahalagang property. Pare-pareho ang distance mula center hanggang edge. Ibig sabihin, habang umiikot ang gulong, hindi tumataas o bumababa ang sasakyan. Constant ang height, constant ang motion. Ang resulta, mas kaunting energy ang kailangan para gumalaw. Interestingly, may mga mathematician na gumawa ng square wheels na pwedeng gumulong ng smooth. Pero may catch. Kailangan ng special shape ng road. Parang series ng curves na eksaktong nakadesign para sa square wheel. Sa totoong mundo, ang lupa ay hindi perpekto. Kaya ang bilog ang pinakamagandang compromise para sa lahat ng uri ng terrain. Sa engineering, may rule. The simplest shape that works best usually wins. Ang bilog ay madaling gawin, madaling balansehin, madaling paikutin. Kaya mula sa kariton, 1,000 taon na ang nakaraan, hanggang sa modern cars at airplanes, pareho pa rin ang prinsipyo. Hindi dahil bilog ang gulong kaya gumagana ang transportasyon. Kabaligtaran, dahil ang bilog ang pinaka-efficient na hugis sa physics ng motion. Kung may mas mahusay na shape, matagal na sana natin itong ginagamit. Minsan, ang mga bagay na mukhang obvious gaya ng gulong ay dumaan po ng napakaraming trial sa 1,000 taon para mas maging epektibo. At alam nyo, minsan, ang simpleng hugis ay siya palang pinaka-genius na solusyon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasupo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Ramon Radok, Maria Girly Certeza at Flor Delis Garcia. Gayon din kay Lolita Pangilinan, Ramilio Lavado at Rosa Justiniani. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 13:31 na nagsasabi, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.